So alam nyo ba guys kung bakit namumula yung ating dashboard? Ito kasi yon. Ito yung continuation ng aking text post na marami akong gustong i-explain dito. Marami akong gustong sabihin. Kaya lang napahaba yung pag-type ko sa aking text post bago ako natulog kaninang hapon, no? Kaya eto, i-continue natin dito. Kasi marami ako guys nakikita na mga kapwa content creator na i-stress sa kanilang mga dashboard. Alam nyo ba guys, dito sa pagre-reels ay iwasan natin na magiging stress ang dashboard. Ang dashboard natin, nagpapakita lang kung gaano kaganda at kung ano yung mga performance ng bawat content na ating ina-upload. So mapapula man yan or mapaberde ay okay lang yan. Huwag po tayo masyadong mag-focus dito sa dashboard. Ang importante dito guys, healthy yung account natin. Ang ibig kong sabihin, kung meron tayong monetization tools, ito po ay green lahat. Ang pinaka-importante dito at ang iwasan natin ay magkaroon tayo ng violation. Kasi ito yung pinaka-stress dito sa lahat. Lalo-lalo na yung klase ng violation na makunat, matagal tanggalin dito yung unoriginal content. Ito po yung pagpukusan pansin, wag yung dashboard. Ang dashboard natin is on and off lang yan. Wag po tayong masyadong naiengganyo sa iba na paano paberdehin ang dashboard, ganito ganyan. Ang dashboard natin, nakabase yan sa mga content na ina-upload natin. Unang-una dito, kung inyong napapansin, kung hindi maganda ang views na nakukuha ng inyong mga videos, ang dashboard ninyo pulang-pula. Mas mapula pa sa lipstick ko. Pag ang bawat videos na inyong ina-upload ay nakakakuha ng magandang views, marami ang na-reach, maraming engagement, ay talagang magbeberde yan. Kulay berde katulad ng dahon. So, ayan po yun siya. Kaya ganun. Ang dashboard natin, dito lang natin yan natatrack ang bawat performance ng ating mga content. Dito natin nakikita ang insights ng ating mga videos. Kaya wag po tayong mag-focus dito sa ating dashboard. So, ang tanong ng iba, mabibigyan ba tayo ng tools kahit pula yung dashboard natin? Ay, opo. Subok na subok yan. Kahit pula ang dashboard, no? Experience ko yan. Pula ang dashboard. Kasi hindi naman basihan ang dashboard na berde. Kasi itong dashboard, dito lang yan nagpapakita sa, yun nga, mga data and insights ng mga content natin. Dito natin natatrack kung ano pa yung pwedeng ma-improve sa ating pagko-content, kung saan natin pwedeng pagtuunan ng pansin para mapa-improve natin sa susunod na paggawa ng video natin. So, ayan lang yun yung dashboard natin, guys. Ang pinaka-importante dito ay nag-follow tayo sa rules ni Facebook. Pag ito again, uulitin ko, ang isang video, talo pa yung 10 video. Kasi may nag-comment dito guys. Sabi ng iba ay 50 reels video ang i-upload sa isang araw. Ay, grabe naman yan. Mauubusan tayo ng content yan. Upload tayo 50 reels video today. Pahinga tayo ng isang buwan na walang mai-upload. 1-2 video nga lang is naubusan ka pa ng content. Di mo alam kung anong susunod na content ang iyong gagawin. How much more yung 50 uploads, no? Dito wala naman talagang limit sa pag-upload ng video. Kaya lang, bakit dito ay nasasabi na wag po tayo masyadong mag-upload ng maramihan? Kasi ito ay nakakasama din ang impact sa ating account. Ano na ba tong puno natin ngayon? Ngayon, ito guys, no? Ito, example ko lang yung isang video versus 10 videos, no? Kasi ito, pag marami kasi ang uploads natin na video sa isang araw, ayan po talaga guys, ay nakakaumay at nakakasama sa epekto ng ating account. Dito, mas parang mahulog siya sa spamming and at the same time, ay nakaka-less distribution. Hindi na na-recommend ang mga videos natin. Kasi sa 10 upload mo, ang ma-notify, lahat ng mga na-notify dito ay isang video lang yan panoorin o let's say maximum 2-3, no? Pero the rest is hindi na yan nila bubuksan at panoorin kasi nasawa na sila sa iyong pag-upload, no? At isa na rin dito na magli-lead na i-unfollow ka nila kasi nasawa na sila sa'yo. Kasi puro na lang notification mo yung, puro na lang pangalan mo sa notification nila, no? So ito yung isang dahilan guys. Kaya
wag natin iumay yung ating mga follower, at ito ay masama din yung epekto sa algorithm. As in, subok ko yan guys, no? Kaya ako naglilimit. Kasi syempre, pag mag-upload ka pa, mag-reshare ka pa, no? Pag marami ka ng upload, mag-reshare ka pa. So, talagang nakakaumay talaga yan. Kahit reshare lang po tayo, nanonotify din ang ating mga manunood. Kaya isang dahilan din yan guys. Kaya ito is nakaka-less distribution. Kung inyo napapansin, pag marami tayong upload, swertehin lang tayo kung ang isa dyan ay mag-stand out. Pero kung hindi, usually guys, mahirap talaga makakuha ng 100 views. Ayan po, is experience ko yan guys dati. Sabi natin dito magiging consistent. Yes, magiging consistent po tayo araw-araw sa pag-upload, pero it doesn't mean na mag-upload po tayo ng 10 videos. Ang 5 nga, masyadong marami na yan. Ako is maximum 3 lang talaga. Minsan, 2 lang ang minimize, ano ba yun? Basta, nililes ko na yung, nabulol na tayo dito. Basta, nililes ko na yung pag-upload ng videos, guys. Kasi, ito yun talaga napansin ko na pag marami at napaka-busy ng account mo, hindi din maganda ang impact. Kasi, ang bawat upload natin dito, guys, itatarget lang natin na tayo po ay makakuha ng views, no? So, dito, I suggest na isang Reels video, isang long video kung kaya ang long video, at sabayan ninyo ng text post. Syempre, makikipag-engage. So, dito guys, kahit isang video lang yan, ito may tendency na makakakuha siya ng views basta sa tamang oras lang ng pag-upload. At bago mag-upload, syempre, makapag-engage muna tayo, no? At after mag-upload, makipag-engage para yan po ay, pag nakipag-engage ka, pag-upload mo, so syempre, balikan ka ng mga yung in-engage mo. So, syempre guys, wag po tayong mag-expect sa 50 na in-engage mo, ang 50 is babalik sa'yo. Siguro, at least half dyan ay maibalik sa'yo. Pero at least, di ba, may nanood ng video mo. Maliban pa yan sa yung nakipag-engage ka, na-notify pa yung mga tao na active na manonood mo. So, di ba, nakakadagdag views. So, isang video, talo pa yung 10 video na in-upload mo. Ito yung ibig kong sabihin na, hindi naman ibig sabihin na marami tayong upload sa isang araw ay maihatak na natin ang ating dashboard. So, hindi po siya sa ganong paraan. Tapos, may nagsabi naman dito na, syempre kami may pina-follow. Ibahin natin yung kayo monetize na, kami hindi pa. Tapos, may pina-follow kami na utos ni Mets. Parehas lang naman tayo dito guys. Ang kaibahan natin dito, syempre kami ay monetize na at kumikita. Ikaw po ay monetize na. Kung tatamad-tamad ka mag-upload, hindi pwede talagang upload mo isa lang sa isang linggo, no? Hindi pwede naman yan kasi wala talaga kahit isang video lang. Is kung gusto mo namang kumita, lalong-lalo na paiba-iba yung system ng algorithm, ay talagang at least, no, maximum 3 videos talaga ang gagawin mo para ikaw po ay magkaroon talaga or mag-generate ng kita dito pag ikaw ay monetize na. Pero kung ikaw po ay naghahabol ng monetization tools, it doesn't mean na mag-upload ka ng 50 Reels video dyan sa isang araw ay bigyan ka agad ng monetization tools. Hindi din po sa ganong paraan. Kahit isang video lang yan sa isang araw, basta malinis ang account mo, maganda ang performance ng bawat video. Kasi ito lang yun guys, ang inyong i-target ay ang bawat upload ninyo dapat makakuha ito ng engagement at views, no? So, ayan, pag upload ninyo, i-reshare ninyo sa at least sa story ninyo. After 1 to 3 hours, kung alin man yan sa magandang oras, no, i-reshare ninyo ulit. Ayan, para yan po ay makahakot pa ng views. So, makatulong yan na makagain pa ng views. O ngayon, tatanungin na naman ninyo ako. Ngayon, makikita na naman natin dito sa baba ng ating video. Ito din yung pinoproblema ng iba na ako'y naluloka dito na pag insights unavailable na naman. Hoy, naku, hayaan nyo yung insights unavailable kasi pag nag-reshare tayo, normal lang yan. Ngayon, sasabihin na naman ng iba, ngayon, ano lang nakikita namin dito, insights, walang ads. Ay, wag ninyong poproblemahin yan, guys, no? Pag insights lang. Pag insights and ads, ay kung meron man yan or wala, it's okay lang yan. Kasi yan po ay dyan din natin nababasa o natatrack na kung anong insights ang takbo ng performance ng content na ating in-upload.
yan. So, wag ninyo po problemahin yan. Ngayon, balik tayo dito sa dashboard natin. Mamumula pa rin yung dashboard mo kung ayan po ay hindi nalamangan ng performance ng in-upload mo today, yung performance ng video na in-upload mo nung karaang araw. So, ayan po yun siya, guys. Kasi, ito talaga, it's a normal thing lang yung dashboard natin. Kahit pula yung dashboard mo, ay mabibigyan ka ng monetization tools as long as na ikaw po ay lahat nag-follow sa polisiya ni Facebook. And, ang pinaka-importante din dito ay magiging consistent lang at syempre engaging na klase ng video na merong quality. Ito yung pinaka-importante din dito. Para tayo po ay ma-recommend at magkaroon din ng magandang views. So ito guys, i-assure lang natin na bawat upload natin, ito yung sinasuggest ko sa inyo na kung maaari sa isang araw. So para sa akin, maximum 3 videos. At syempre, meron din yan siyang time interval. Upload lang talaga tayo sa tamang oras. Ayan naman talaga is makahakot ng views ang ating mga content. Kaya ito yung lagi kong sinasuggest sa inyo guys. Kaya yun lang. At ito guys, marami pa akong gustong sabihin pero napahaba na yung video natin dito. Kaya kung ano man yung inyong mga katanungan dyan, leave the comment down below na lang, no? Para yan po ay sasagutin natin sa susunod na mga videos. Kaya yun lang guys at na-share ko lang sa inyo. Kaya maraming salamat. Huwag magpaka-stress. Ang importante dito, magiging consistent lang. I-enjoy lang natin itong pagre-reels at hayaan ang pagsilip-silip dyan sa namumulang dashboard. Kasi pag maganda ang takbo ng views ng bawat video na iyong ina-upload, ay talagang magbiberde yan. Kaya yun lang at na-share ko lang. Maraming salamat, paki-share guys at see you in my next video. Bye!